Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, galit kay Torre. Nako, nasobrahan sa yabang General Albayalde. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa mga nakaw na tao. So mga kabayan, bago po natin i-play ang video ito, nako mga karibin natin, ito. Pasadahan po muna natin ang ilan sa mga nagte-trending na mga balita ngayong araw na ito, no mga kabayan. So ito, General Albayalde umusok sa galit dito po kay General Torre, mga karibin natin. Dahil po dito sa statement ni General Torre, mga kabayan. At marami din po ang nagsasabi, mga kabayan, na si General Torre ay parang ano pa sa kapangyarihan, no? Sabik na sabik sa kapangyarihan, no? So ito po ang kanyang statement, mga karibin natin. I don't think I needed to handcuff him. No, of course not. I don't think I need to do that. Because kapag wala lang makialam na iba, I can single-handedly bring him, the former President Duterte, mga kabayan, to the plane without any handcuffs. No? Talagang grabe, no? Hindi ka ba kinikalabutan, Torre? Wala siyang magagawa dyan dahil bibit-bitin ko siya. Bibit-bitin ko lang naman siya. Yan po ang sabi ni General Torre, mga kabayan, no? So, yan rin po, no, ang ikinagalit, no, ni ni former PNP Chief Oscar Albayalde, mga kabayan. Sabi naman po ni General, no, bastos in a way na hindi siya na-accord ng due process niya. Persahan, no? Nakita naman natin, no? Nakikita po ng lahat, pero iba po ang kanilang sinasabi, General. Nakita naman natin paano niya trinato. Sabi nga, special treatment pa daw yun, no? Halos sabihin niya na, kung di ka tatayo riyan, kakalad ka rin kita. Nako. So yan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan? Totoo naman bastos, very sa kapangyarihan nila, no? Pero wag kayong mag-alala, hindi lahat ng oras na sa kapangyarihan kayo, no? Kaya lubos-lubosin nyo na po, no? Kasi si former President Duterte, mayroong mensahe, no? Sa sambayan ng Pilipino. Mamaya, tingnan po natin mamaya. Eto muna, kay Albayalde, mga karibin natin. Ikaw din ba? Ganun rin ba ang nafe-feel mo? Ako ganun rin yung nafe-feel ko yung feelings ni former PNP Chief General Albayalde, mga kababayan, ganun rin ang nararamdaman ko. Dito kay Torre, mga kababayan. Okay? So, sa kabila naman, mga kababayan, sa kabilang dako naman tayo, eto. President Bongbong Marcos Jr. gustong magpa-believe, no? Sa mga Pilipino. Ito po ang kanyang statement, mga kababayan. Kahapon po ito, yan Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. noong March 14, 2025, kahapon po. Sa laban kontra droga at krimen, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Nako, okay. Sige. Walang naniniwala na ang solusyon sa krimen at droga ay pumatay ng libu-libong kapwa Pilipino. Hindi tama yon. Totoo naman Kaya nga pinagsabihan muna sila, no? May tukhang nga, kaya may tukhang. Kasi para pagsabihan muna sila, kapag hindi sila sumunod at hindi sila magbago, choice na po nila yon, no? Sarili pong nilang pagdidesisyon ang ginawa nila, no?
Sabi niya pa, ang tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ay sa pamamagitan ng maayos na batas. Talaga ba? Ilang batas na ba ang naipasa patungkol po sa kaayusan, no, at kapayapaan ng ating bansa? Ang tanong, is it properly implemented? At sinusunod ba yun ng mga tarantado? Di ba? Yun yung problema eh. Kung pwede ka namang sumunod sa batas, kaya nga nila pinagsabihan mo na kapag hindi ka sumunod at gawin mo pa yan ulit, no, iba na ang mangyayari sa susunod na sitwasyon. Ano bang batas ang sinasabi mo, President Bongbong Marcos Jr.? No? Ano bang batas yan para malaman ng taong bayan, huwag niyo pong ihang, no, yung taong bayan? Kasi minsan talaga ang hirap. Eto personal opinion mga kabayan, minsan ang hirap intindihin ng sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi ever since na administer po sila, no, sa kanilang pwesto, wala puro po kasi ang hirap bigkasin kasi siyempre nire-respeto pero sinungaling, no? Sinungaling po eh. Lahat kabaliktaran ang nangyayari. Well, anyway mga karibin natin, kayo po ba naniniwala kayo, no, dito sa gustong solusyon? Yun na nga pong nangyayari ngayon. Anong nangyayari ngayon, no? Dahil yan ang inyong ginagawa, no? Gusto nyo ng hindi dumaan sa madugong solusyon, no? At batas ang pinapairal. Dahil sa batas ang pinaiiral, at I think batas rin naman ang pinairal nila, magkaiba lang ng implementation, mga kaubayan. Sa pag-implement po ninyo ng batas na sinasabi nyo ngayon, hindi namin feel na we are secured, no? Mas feel pa ng mga adictos na secured sila sa ginagawa ninyo. Diba? Ang lumalabas kasi parang prinoprotektahan pa ninyo itong mga adictos na ito kaysa po sa mga bibiktima nila. Alam nyo po, mayroon na naman pong nabiktima ng adictos mga kaubayan. Diba? Every day ata, mayroon nabibiktima ang adictos mga karibin natin. Anong masasabi nyo dyan? Wala. Ako, talaga, hindi na ako naan dito. I don't believe this statement mga kaubayan, no? Kailangan talaga natin ng kamay na bakal. Para labanan to. Hindi po ito mga santo na kinakausap ninyo, Mr. President. Mga halang po ang mga bituka ng mga ito. Mga halang ang kaluluwa. Bituka. Ano to, manok? Mga halang po ang kaluluwa nito mga kahubayan, no? Na kinakausap ni former President, ni President Bongbong Marcos Jr. Kapag dinaan mo to sa santong paspasan, ay walang mangyayari sa iyo. Tatrahidorin ka lang ng mga yan, di ba? Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, former President Duterte may mensahe po na ipinadala sa pamamagitan ni Vice President Sara Duterte kasi nagkita na po sila mga kaubayan, no? At ito po ang sabi ni former President Duterte. Sabihin mo sa kanila, relax lang. May hangganan ang lahat. There will be a day of reckoning for all, mga kaubayan. Former President Duterte. Tama. Hindi lahat ng pagkakataon ay sa kanila. May pagtutuos din nito mga kababayan, no? Antayin nyo lang. The day will come, mga karibin natin. Tingnan nyo na yan, no? Imbis mga kababayan, instead, no? Na tayo po, mga karibin natin, ang magsabi na, Mr. President, kalma lang kayo dyan, nandito lang kami sa likod mo. Ibang klaseng leader ito mga karibin natin, ha? Palakpakan po muna natin. No? Tayo pa, mga kaubayan, ang gusto niyang pakalmahin, no? Kasi alam rin naman niya no? Na talagang mainit
yung mga supporters niya ngayon, lalo na, di ba? Oh. Kaya pinakakalma niya, no? Tayo ang pinakakalma ni ano. O yung mga supporters ni PRRD, kalma-kalma lang daw dahil magkakaroon din ng araw ng pagtutuos. Relax lang tayo mga kababayan, okay? Alright. Samantala mga kababayan, International Criminal Court Pre-Trial Chamber sets the confirmation of charges hearing on September 23, 2025. So dalawang motion po, ano, ang binasura ng ICC Pre-Trial Chamber mo, mga kababayan, no? Okay. Yung pagpapaliban sana, no, nung pre-trial na yan, kasi hindi pa handa nga ang ano, parang ura-urada, di ba? Pero yun, hindi nga sila pagbigyan, pero okay naman ang resulta mga kababayan. So September 23. O nga pala, doon po sa nagpapakalat na 30,000. 30,000 si ano yun, si DIL Secretary Boy ay John Vic Rimulya, no? Sabi niya kasi 30,000 po ang ginurgor. Pero ang nandun po, bakit hindi niyo nilagay doon yung 30,000? 30,000 pala. Ang nilagay lang po nila doon, mga kababayan, ay 19 plus 24 yata na 19 and 24 allegedly, no? Criminals and drug lords, mga kababayan. So yan criminals and drug lords. Pero ito ang tanong nga bakit 30,000 ang nano ninyo? No? Mas kung isipin mo kung ano to ang tawag nga against humanity na yun, crimen ay teka lang. Yung kaso ni former president, crimes against humanity, yon, no? Kung crimes against humanity ito, 19, no? 19 plus Sama na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So, mga kababayan, napindot, no? Sorry po, okay. Ano yun, advertisement. joke. Okay, ito. 19 plus 13 ay 19 plus 24, mga kababayan, is ano lang, 34. Diba? Tapos, crimes against humanity na. Crimes against humanity na daw, mga kababayan, yun. Yung 19 and 24 na allegedly, no? Criminals and drug lords, mga kababayan. So, kulang pa yan. Bakit? Kung supposed to be, kung yan po ang yung basihan na crimes against humanity, paano na lang po yung pinadala? Yung nangyaring SAP 44, mga kababayan, diba? 44 yun na person. So it is more than crimes against humanity na inaano ninyo kay former President Duterte. Diba? Kaya hindi ko talaga maintindihan kung saan nila hinuhugot itong mga karibyo natin, no? Well, anyway, mas maganda nga yan para magkalabasan kung sino talaga ang nagsasabi ng totoo. Di ba, mga kababayan? Okay, ano pong inyong reaction dyan? I-comment dyan lang po. At eto, last na po ito na ating tasipli na natin yung video. Hindi ko lang talaga maiwasan na hindi i-share ito, mga kababayan, sapagkat nanggigigil rin ako dito. Eto, pakinggan nyo si Gadon. Yes. Mga tanga, nakita na nila kung paano waldasin ng pera ng Pilipinas, daan-daang milyon, and still naniniwala pa rin sila. Mga DDS, mga tanga, mga bobo, mga tanga, mga bobo. So, mga tanga daw at bobo ang mga DDS, mga kababayan. Pero sino itong nadisbar? Ayan lang yun we are not a lawyer. We are an ordinary Pilipino, mga kababayan, no? Na nagpapahayag lang ng kanyang opinion. Pero,
'Di ba? Masakit rin itong sinasabi ni Gadon, mga kaubayan, kahit ganito lang tayo, no? Ang masasabi ko lang sa iyo, Gadon, mas tanga ka at mas ob ka. Kasi sinasabi mo millions, no? Hindi namin nakikita yung millions na ginastos. Ikaw nga, hindi mo nakikita yung billions, trillions na ginagastos sa hindi tamang paraan. Diba? Nasaan ang mas bobo at tanga dyan, mga kaubayan? Millions, hindi mo nakikita, or trillions and billions, hindi mo nakikita. Mas malala ka. Millions lang yung amin eh. Sa'yo, 10 times na mas malala ka. Diba? Ano ka ngayon, ha? Anong masasabi nyo dyan kay Gadon, we? Anyway, mga kaubayan, ito na. Panoorin na po natin at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang mainit na balita na dapat malaman at mapanood ng taong bayan at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na tila ayaw ipalabas ng bayarang media. Kahit anong pilit niyong panggigipit sa mga Duterte ay sadyang tunay na mananaig pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Tila nagsampal ng kahihiyan at katotohanan ang mga loyalistang bulag pa rin sa katotohanan at ang gobyernong ngagba ngayon matapos tuluyan na nilagdaan at may matinding utos ang bagong presidente ng United States of America na si President Donald Trump. Ang bagong executive order na nagpapataw ng kaparusahan sa International Criminal Court o ICC. Gaano kaya ito katotoo, mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Mukhang tuluyan nang nawasak ang mga plano ng gobyernong ngagba at ni Marcos Jr. para sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Vice President Sara Duterte, dahil mismo ang ICC ay naparusahan na ng United States President na si Donald Trump at tila kumpirmadong pirmado pa. At ito pang magandang balita, banned na ang ICC sa anumang travel at naka-freeze na rin ang kanilang mga asset, kaya't mukhang hindi na ulit mapapakinabangan pa at magagamit pa ng gobyernong ngagba ang ICC laban sa mga Duterte. At sa pagkakataong ito, tila panalo na di umano ang mga Duterte laban sa mga kasamaan. Narito pa ang karagdagang balita at patunay na post ni facetalk.com sa kanyang FB page. Trump orders ICC travel ban asset freeze. United States President Donald Trump lump sanction on the International Criminal Court ICC Thursday for illegitimate and baseless investigation targeting America and its ally Israel. The White House said Trump signed an executive order saying the court is The Hague had abused its power by issuing an arrest warrant for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, who held talks with the U.S. President on Tuesday. He ordered asset freeze and travel bans against ICC officials, employees, and their family members, along with anyone deemed to have helped the court's investigations. The names of the individuals were not immediately released, but previous U.S. sanctions under Trump had targeted the court prosecutor. So yun nga, mga kaubayan, no, yung sa Israel, no, yung si Benjamin Netanyahu, no, at saka si Putin, mga kaubayan, no, hindi man nadala ng ICC. Bakit sa Pilipinas si former President Duterte isang within the day nadala, mga kaubayan? Gaya nga po ng sabi ko nung nakaraang vlogs, mga kababayan, sapagkat wala pong trahedor sa kanilang bansa. Hindi sila trinahedor ng kanilang bansa, mga kababayan. Hindi po sila ibinigay papunta sa ICC. Ang ating bansa kasi may mga trahedor eh. Mula kay Rizal, no, may nagtrahedor kay Rizal. Kay Bonifacio, may nagtrahedor rin, kung maaalala nyo. 'Di ba? Sa Bonifacio na movie. Maging kay Juan Luna. Juan Luna ba 'yon?
Marami po ang nagtatrahedor sa ating mga bayani. And now, it is being repeat. The history repeat itself, mga kabayan. True. Former President Rodrigo Duterte. Ibig sabihin talaga nito, former President Duterte is a hero. No? He's a hero. Why? He is betrayed by his very own country, mga kabayan. The government. Yun po ang tinutukoy ko. Yung gobyerno, not the country. Anyway, government is the symbol of the country. Pero hindi naman yung taong bayan no? Ang nagtrahidor talaga. Yung mga nasa gobyerno ang nagtrahidor kay former President Duterte, mga kababayan. So wala tayong magagawa dyan. Pero isa lang pong tandaan natin ang sinabi kanina ni former President Duterte. No? Relax lang. At may panahon din ng pagtutuos, mga kababayan. So yan, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction, komento patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video, mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang